Alright mga kababayan, alas 9:10 ng umaga. Ito'y atid ng KBS RMN News, Diaryo na TV pa. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang ating pagtatanghal ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service, RMN News, Diaryo na TV pa. At syempre, nais lamang po nating batiin at i-congratulate ang Golden Heart Awards na gaganapin po sa February 22, 2026, araw po ng linggo. Ganap na ika-11 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon. Yan po ay pag-award na naman po muli. Kasama po dito muli ang ating impilan ng KBS RMM News at ng ating balitang kasado. Siyempre, sipungan na po ng ating publisher, si Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Anyway, mga kababayan, may paghatid po ng balita ang ating Kalsado Patrol 25 si Double L mula po dyan sa area at lugar ng Calabarzon, dyan sa Cavite. Si Kuya Lando Luto, standby. At syempre, susunod po ang ating Kasado Patrol ng Mega Manila, si Kuyang Don Robert Ramero. Standby report. Kasado Patrol report. Anyway, mga kababayan, bigyan po natin ng daan ang pag-ulat ng ating Kalsado Patrol 25 mula po dyan sa area at lugar ng Cavite. Ito po mga kababayan ay may kinalaman hinggil po dito sa jeepney driver patay sa pamamaril sa Dasmariñas City, Cavite. Barangay chairman itinorong suspect. Naku po, ano na naman ba ito? Barangay chairman pa naman ang naging dahilan, kaya malalaman po natin ang detalye sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25. Alright, Kuya Lando Luto. Good morning. Sige, iputok mo na yan. Good morning, Kuya Lando. Good morning. Natatama ka nga dyan. Malungkot ito, Kuya Arnold, na balita dahil malalagay sa alanganin ang isang barangay chairman dito sa Dasmariñas City, dito sa lalawigan ng Cavite. Dahil pa naman ito dahil itinuturong ito, Kuya Arnold, sa utak ng isang pamamaril ng isang jeepney driver. Lalo ngayon, Kuya Arnold, nalalapit na ang halalan sa buwan ng Nobyembre. Itong barangay chairman ito, Kuya Arnold, dahil nga ito ay dumano, ay itinuro nga ito na sa kanyang pamamaril at dead on arrival. Nasa ospital ang isang 43 anyos na jeepney driver, Kuya Arnold, matapos pasukin at magbabarilin sa loob ng kanilang bahay sa Diamond Village, Barangay Salitran 1, Dasmariñas City, dito sa lalawigan ng Cavite. Kaninang madaling araw ito, Kuya Arnold. Batay sa ulat ng pulisya, bandang alas 12:30 ng madaling araw nang mangyari ang insidente. Natutulog umano ang biktima na kinilalang si alias Red nang pasukin ng dalawang armadong lalaki ang kanilang bahay at paulanan ito ng bala. Matapos ang pamamaril, Kuya Arnold, mabilis na tumakas ang suspect sakay ng isang single na motorsiklo. Isinugod pa sa pag-abutan ng biktima, subalit idideklara ring patay makalipas ang ilang sandali dahil sa tinamong mga tama ng bala. Samantala, itinuro-turo ng kinakasama ng biktima na si alias Maria, ang asawa ng biktima, ang isang dumanoy barangay chairman bilang posibleng may kinalaman sa krimen. Ayon kay Ginang Maria, dati mano niyang karelasyon ang naturang barangay kapitan bago ang pamaril noong nakaraan.
at dinala pa umano ang biktima sa Imo City Police Station matapos pagbintangan ng pagnanakaw ang biktima. Dagdag pa niya, sinaktan pa umano ng barangay chairman, ngunit kalaunan ay pinakawalan din ng pulisya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa ngayong Kuya, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng pulisya na sinisilip ang crime of passion bilang isa sa mga anggulong tinitingnan sa kaso. Patuloy naman inaalam ng otoridad ang pagtaklalan ng mga salarin at ang motibo sa krimen. Mula pa rin dito sa lalawigan ng Cavite, Patrol 25, ako si Double L, Kuya Landuluto, nag-uulat para sa KBS RMM News. Diaryo na, TV pa. Maraming salamat, back to you. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25 mula pa rin po dyan sa Cavite. Talaga grabe, barangay chairman ay nagawang barilin. Pwede namang yun ay pakiusapan na lamang o kausapin. Di ngayon, ikaw barangay chairman. Di ikaw ngayon ay nasa balag ng alanganin ngayon. Mag-e-election pa naman. Grabe na to. Kaya talaga, oo. Sa halip na magdala ng iba yung diplomasya doon sa tao, ay dinaan kaagad sa tubo. Mabubuhay pa ba yan kapag talagang yan ay ginamitan mo ng firearms? Sus Maria Josep, talaga, oo. Ang buhay ng ating bawat mamamayan ay napakahalaga po talaga. Wika nga. Kaya nga sabi nga po hanggat maaari ay madaan sa magandang pakiusapan. Pakiusapan na lamang, hindi po sana kaagad-agad na talagang sasaktan kaagad ng ganong kabilis. Kaya napakahirap po talaga, napakahirap talaga ng buhay, lalo na nga po kung medyo mainit sa gatilyo. Talagang hindi ka magiging bayani diyan, Kap. Kaya sana ang mga pangyayaring ito huwag pamarisan ng kahit na sino man na naluluklok sa kapangyarihan. Na yan pong firearms ay yan po ay ginagamit lamang bilang depensa ng otoridad kung kinakailangan at ikaw ay ginipit at inassault ng kriminal. Pero kung hindi naman, naku, Maria Josep, talaga, oo, ang buhay nga naman, mahirap maunawaan. Thank you. Anyway, isunod po naman natin ang pag-uulat Patrol ng ating Report. Kasado Patrol 20 ng National Capital Region, si Kuyang Don Robert Ramero. Ito po mga kababayan ay may kinalaman naman po hinggil po dito sa sinasabing illegal na manufacturing ng piking sigarilyo na bisto ng Bureau of Customs sa Central Luzon. Ang detalye po ay magmumula sa ating Kasado Patrol 20 ng National Capital Region mula kay Kuyang Don Robert Ramero. Alright, Kuyang Don, good morning! Good morning, Kuya Arnold, mga kaibigan, maging sa ating mga taga-subaybay. Ang illegal na manufacturing ng peking sigarilyo ay nabisto ng Bureau of Customs sapagkat nabisto nga ito ng BOC ng Intelligence Division ang illegal na paggawaan ng sigarilyo. Matapos isagawa ang follow-up of inspection ng ahensya sa Central Luzon. Ayon kay BOC Ariel Ipoposeno, nakumpiska ang iba't ibang uri ng peking sigarilyo sa paggawaan sa lugar ng Mexico, Pampanga. Kaugnay nito ay nagpaalala si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno sa mga retailer na tiyaking lehitimo at maging maayos ang pangangailangan ng kanilang produktong sigarilyo para maiwasan ang pananagutan sa ilalim ng mahigpit na batas, lalo na sa smuggling. Mula sa National Capital Region, Patrol 20,
Don Robert Ramiro nagulat para sa KBS RMM News. Diyan na, TV pa. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 20 mula pa rin sa National Capital Region, Kuyang Don Robert Ramiro. Thank you, Kuyang Don. Alas 9:20 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, pinigpitan ang crackdown sa regulated cigarette smuggling hubs. Round 1. Ready, go! Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating pagbabalita. Samantala, ipinag-utos ng Philippine National Police na ni Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nitong linggo ang pagpapaigting ng pagsugpo sa mga strategic transit at storage hubs na ginagamit para sa illegal na kalakalan ng tabako. Sa isang pahayag, sinabi ni Nartates na ang mga aktibidad ng smuggling ay paulit-ulit sa ilang lugar, partikular na sa ilang bahagi ng Central Luzon at sa Mindanao. Kailangan nating labanan ang bawat agresibong kilos ng mga smuggler ng sigarilyo dahil ang illegal na aktibidad na ito ay nagsasangkot ng bilyon-bilyong pisong buwis umano sa gobyerno aniya. Kailangan nating ipagpatuloy ang ating mga pagsisikap na hanapin ang mga smuggle sa bagay, buwagin ang lahat ng kanilang mga network at kilalanin at panagutin ang lahat ng mga kasangkot nito. Ang direktiba ay kasunod ng sunod-sunod na operasyon na kamakailan na humantong sa pagsasamsam ng mahigit 100 milyong pisong halaga ng smuggled sigarilyo na magkahiwalay na operasyon sa Bulacan at Davao del Sur. Sinabi pa rin ni Nartates na ang whole ay nagtatampok ng laki ng illegal na kalakalan at ang papel na mga organisadong pinanser sa likod nito. Walang halaga ng pera, impluensya o koneksyon ang maaaring maprotektahan. Ang mga smuggler na at kanilang mga pinanser, hahabulin namin hindi lamang ang mga runner at warehouse operator kundi higit sa lahat ang mga pinanser at mastermind sa likod ng mga illegal na aktibidad na ito, sabi niya. Nauna na rito, ininspeksyon ng PNP ang ilang sinalakay na illegal na pabrika ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga, kung saan na-recover ang 400 milyong pisong halaga ng produktong tabako. Mula noong Desyembre na nakaraang taon, nasa 10 bilyong pisong halaga ng undocumented cigarettes, parapernalya at makinarya ang nakumpiska sa iba't ibang bodega at illegal na manufacturing plant sa Malabon at lalawigan ng Batangas at Pampanga. Thank you. 24 na minuto makalipas ang siyam ng umaga. Samantala, bilang ng mga nasawi sa Basyang umakyat na sa 12,132 na ang pamilyang apektado. Round 1. Ready, go! Umakyat na sa 12 ang bilang ng mga nasawi dahil sa dating Tropical Storm Basyang, habang umaabot naman sa 132,000 ang mga pamilyang apektado ng weather.
distribution ayon sa tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Noong linggo sa panayam sa radyo ng DCWB, sinabi ni OCD spokesperson Juni Castillo na katumbas ito ng 467,000 katao na naninirahan sa 850 barangay sa Visayas at Mindanao. Yung atin naman pong mga casualties, nakakalungkot po na umaabot na 12 yung for verification and validation na mga nasawi, sabi ni Castillo. Ayon pa rin sa naunang ulat mula sa OCD, 9 sa mga naiulat na nasawi ay mula naman sa Region 10 at 3 naman mula sa Caraga, at mga naiulat na pagkamatay ay alinman na pagkalunod o pagkaguho ng lupa. Sinabi pa rin ni Castillo na patuloy na ang clearing operation ay patuloy na ngayon. Ang mga nasirang bahay, idinagdag niya, ay humigit kumulang na sa 445 kabilang ang 38 sa ganap na nasira. Idinagdag pa rin ni Castillo na wala pa rin silang mga numero para sa pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Dahil patuloy ang mabilis na operasyon sa pagtatasa ng pinsala, inatasa ng Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang mga unit commander na suriin ang mga apektadong infrastruktura at tauhan ng pulisya sa mga lugar na tinamaan ng basyang. Ito ay magsisiguro ng epektibong pangangasiwa sa mga operasyon ng relief at rehabilitasyon pagkatapos ng kalamidad, sabi ni Nartates sa isang pahayag. Ipinakita ng inisyal na pagtatasa na ang mga linya ng komunikasyon, supply chain ay patuloy na nagpapatakbo sa mga apektadong tanggapan ng pulisya, aniya. Tumulong din ang mga tauhan ng pulisya sa mga lokal government unit search and rescue operation. Why, thank you. Samantala mga kababayan, tanggapin po natin muli ang pagbabalik ulat ng ating Kasado Patrol 25 mula pa rin po dyan sa area at lugar ng Cavite, si Double L. Alright, Double L, standby, report. Ganap na alas 9:28 ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Narito po ang pagbabalik ng ating Kasado Patrol 25, si Double L. Chantal Aninoche binonyag ang mga grupong umano'y na nag-utak sa kanya para sumapi sa New People's Army. Lahat ng iyan ay sa buong detalye po ng ating Kasado Patrol 25. Alright, Kuya Lando Luto. Si Double L, alright. Sige, ipotok mo na yan. Nga pagbabalik, tama ka nga dyan, Arnold. At ito nga isiniwalat ka ng isang Pilipino-American na si Chantal Alinoche. Ang mga grupong manoy nagtulak at nag-uudyok sa kanya upang makipag-ugnayan at sumama sa kilusan ng New People's Army NPA. Ayon sa pahayag ng National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict or NTLK. Ayon sa task force, inamin ni Aninoche sa isinagawang debriefing na ang kanyang pagpunta sa Pilipinas ay may kaugnayan sa pakipag-ugnayan sa NPA at na siya ay mananatili pamano sa isang kampo ng rebelde noong naganap ang engkwentro sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro noong Enero 1 taong kasalukuyan, kung saan may isang estudyanteng nasawi dyan at 2 ang nasugatang sundalo ng pamahalaan. Bukod dito, Kuya Arnold, ibinunyad din ni Aninoche ang pagkakasangkot ng ilang organisasyon sa ibang bansa na manoy bahagi ng international ng network ng Communist Party of the Philippines or CPP na ayon sa mga otoridad ay ginagamit sa recruitment, paggalaganap ng pondo at pagpapalaganap ng ideolohiya ng armadong pakikibaka. Binigyan din ng NTA pa LCAC na ang mga pahayag na Aninoche
ay nagbibigay liwanag sa patuloy na banta ng umano'y recruitment at radikalisasyon, lalo na sa mga kabataan at dayuhang individual na naghihikayat sa ilalim ng advokasya sa solidarity war. Kasunod dito, Kuya Arnold, iginiit ng task force na ang naging hakbang ng pamahalaan laban kay Aninoche, kabilang ang pag-issue ng order of leave ng Bureau of Immigration ay isang legal at administratibong aksyon na nakakabatay sa seguridad at umiiral na batas at hindi isang pampulitikang hakbang. Nanawagan ang NTF-LCAC sa publiko na maging mapanuri at mag-ingat laban sa mga grupong umano'y gumagamit ng makabayang pananalita upang ilagay sa panganib ang buhay ng mga kabataan o mga estudyante at mga dayuhan. Patuloy naman ang panawagan ng pamahalaan, Kuya Arnold, na labanan ang anumang uri ng recruitment ng armadong grupo at palakasin ang kamalayan ng komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad dito sa ating bansang Pilipinas. Mula pa rin dito sa lalawigan ng Cavite, Calabarzon, Patrol 25, ako si Double L, Kuya Landuluto, nag-uulat para sa KBS RMM News, Diaryo na, TV pa. Maraming salamat, back to you, Arnold. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25. Mula pa rin po mga kababayan dyan sa area at lugar ng Cavite, dyan sa Calabarzon area. Si Double L, Kuya Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. Alas 9:32 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Anyway, puntahan po naman natin ang mahalagang pag-ulat ng ating Kasado Patrol 40 na naririyan naman sa area at lugar ng Quezon City, si Kuyang John Santosidad. Alright, Kuyang John, standby report. Ito po mga kababayan ay situational report sa area po na kinaroroonan ng ating Kasado Patrol 40. Diyan po sa area po ng Quezon City. Yan. Anyway, naririyan po si Kuyang John Santosidad. Kasado Patrol Report. Alright, Kuyang John Santosidad, good morning! Yes, good morning po. Kasama Kuya Arnold, ganun ni Station Manager Alan Borjo. Kuya, dito tayo sa Barangay Payata sa buong tayo magdamag, nakamonitor about paligid ng barangay. Tungkol naman sa mga kaganapan sa buong magdamag, talagang walang tigil yung mga aksidente. Yung mga sasakyan, kasama Kuya Arnold, no? Ay talagang gabi-gabi, araw-araw, mayroon talagang disgrasya dito sa Barangay Payatas. Tulad kagabi, dalawang motor naka-single, nagbanggaan. Gusto dati dalhin sa barangay para ipaayos na, makasundo. Kung hindi, makakasa Sector 5. Bandang huli, bumigay din. Ayun, kasundo sila kasi parang ginabastos na yung barangay. Sinabihan nga magkayos, sabi, tropa namin, tropa. Pwede namin ipako sa barangay. Kasi tropa laman. Bandang huli, dumating yung mga magulang. Ayun, medyo kunting emosyon. Kagabi kasama Kuya Arnold. Alam mo, Kuyang John, Kuyang John, ng kasunduan, malaking gamit sa motor. Ayun, di na sila magpa-Sector 5. sa isa, Kuyang John, Kahapon ng gabi, 7 sakay ng motor post na e-bike. 7 ang sakay, 5 ang dala sa ospital. Ang driver e-bike, malubha, no? 50-50.
ang buhay niya dahil sa matindi pagkasalpok. Ayon sa driver, nawala ng preno ang kanyang mamaneho ng e-bike. Turnover sa 6-5 kasama ko Arnold. Kaya nga dito sa Barangay Payatas, tuloy-tuloy ang pagdisgrasya ng mga sasakyan. Dahil makaskasero yung mga driver. Kasama ko Arnold. Yan nga ang problema, Kuyang Jun Kapag kayon katulad nga ng ulit-ulit nating sinasabi na kapag araw ng Biyernes ng gabi, Sabado ng gabi, hanggang Linggo ng gabi, talagang naandyan yung sabi nga'y sobrang happy. Sobrang happy ng mga maglalasing. Kaya kung kailan nakainom, saka magdadrive ng sasakyan. Kaya naandyan talaga, Kuyang John, ang disgrasya. Tulad nga nangyaring yan. Kaya talaga sa isang parte, Kuyang John, ay kailangan... Nawala yung signal. Kailangan talaga, Kuyang John, sa ganang mga pangyayari ay kinakailangan. Alright, Kuyang John. Sige, alright. Patuloy pa rin tayo dito nakaantabay sa Barangay Payatas para magbigay na ng report, no? Mga kagalapan, buong magdamag. Pupunta ako doon sa Traffic Department para bigay natin yung mga expert report sa buong magdamag aksidente. Talaga hindi talaga masero talaga kasama ko yung Arnold. Araw, gabi, talaga mga kabanggaan talaga. Ay bago lahat, inabati ko yung Barangay Kagawad at Barangay Commonwealth. Kagawad John Paul Sibelia. Kagawad ng Commonwealth. Okay, Kuyang John. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol for Team mula pa rin sa area at lugar ng Quezon City. Thank you, Kuyang John. Ganap na alas 9:37 ng umaga. Ito yatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. At syempre, binabati po natin ng magandang umaga ang mga sumusunod. Shout out kina Tita Liti Acebeda ng Oriental Mindoro, kay Trump Israel ng Mindanao. Good morning, Kuyang Arnold. Shout out kay Lindo Pabia Sir from 16 Clan. Ang pagbati po ay mula kay Trump Israel ng Mindanao. Magandang umaga po sa lahat po ng bumubuo ng 16 Clan tribe ng Blaan po dyan sa General Santos City. Good morning everyone. At syempre, ganun din ang pagbati po ng magandang umaga mula kay Ate Manny Biray ng Pasay City. Thank you for watching po sa inyong lahat diyan at sumain nyo po ang kay gandang umaga Ate Manny Biray ng Pasay City. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! Report! At 29 na minuto makaraan ng ikasyam ng umaga. Samantala, NTFL Cup kinundi na ang pagpatay ng NPA sa 74 na anyos na lola sa Negros. Round 1. Ready, go! Samantala, kinundi na ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang New People's Army sa pagpatay sa isang 74 na taong gulang na lola na tinawag umano ng mga komunistang rebelde bilang espiya sa Negros. Sa isang payag noong Sabado ng gabi, tinawag ni NTFL CAP Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. ang pagpatay kay Leonor Angguit, isang malinaw na kaso ng spy tagging ang nauwi
sa summary execution. Isang pattern na ginagamit ng BHB para takutin ang mga sibilyang komunidad sa Negros. Si Leonor ay tinawag na espiya at pinatay. Ang mga pagtag ng espiya ay hindi lamang isang level, ito ay isang parusang kamatayan, sabi niya. Ayon pa rin sa initial na ulat, ayagang nagpakilalang miyembro ng NPA ang mga umatake kay Angguet. Sinadya nilang hanapin si Angguet. Inihiwalay ito at binaril siya ng malapitan. Ang pamamaraang ito ay pamilyar at kakilakilabot, mag-akusa ng walang ebidensya, magbanta ng walang awa at pumatay ng walang nararapat na proseso, sabi ni Torres. Sinabi niya na ang umano'y krimen ni Angguet ay nagmula sa mga elemento ng NPA na dati nang gumamit ang kanyang ari-arian at kalaunan ay nagdusa ng mga pagkalugi sa mga engkwentro sa mga persa ng gobyerno. Imbes na tanggapin ang responsibilidad sa sarili nilang mga ginawa, ibinaling nila ang kanilang galit sa isang matandang sibilyan. Ang hinala ay naging isang death warrant, sabi ni Torres. Idinagdag pa niya na ang pagpatay kay Angguet ay akma sa isang dokumentadong pattern ng sistematikong pagtag at likidasyon sa Negros mula sa simula hanggang sa huling bahagi ng nakaraang taon lamang. Ang mga sibilyan, mga magsasaka, manggagawa, tricycle driver, opisyal ng barangay, gwardiya sa kagubatan, bindor at mga leader ng komunidad ay pinatay matapos na tawaging impormante. Kabilang sa mga biktimang binanggit ng NTF-ELCAC sina Alberto Ancero Lubon, Cirilo Yena, Efren Sulinap, Jancy Montoya, Rekne Daipal, Jory Gani, Leonardo Nipalar, Jobet Alsado, Elias Palay, Gismar Pacunla, Isagani Imalay, Enrique Bertuccio, Janisli Balinte Sr., GC Tinggab, Johnny Boy De La Puente, Jere Emia Joshua, Rabor, Anisito Mahinay, Dani Gamay, Francisco Maricel, Pantaha, Ariel Calumboy, Joanne Peralta, sina Danilo Egliteria, Emong Cantala at Michael Robel, pawang mga sibilyang pinatay matapos matawag na impormante. Ang mga pagpatay na ito ay inangkin pa ng mga unit at formasyon ng BHB. Ipinakita nito ang layunin at isang nakababahalang pagmamalaki sa pagtarget sa mga taong walang armas. Hindi ito rebellion, ito ay terorismo, sabi ni Torres. Hinimok ng NTF-ELCAC ang mabilis na koordinasyon, pagkilos upang maiwasan ang karagdagang pagkamatay na sa Philippine National Police na paigtingin ang manhunting pangangalap ng ebidensya at pag-ipon ng kaso upang matiyak ang mga pag-aristo at maigpit na pag-uusig. Na inuuna ang mga kaso ng summary execution at armadong pananakot, ang Forces of the Philippines at mga unit ng intelihensya upang palakasin ang mga nakatuon na operasyon laban sa mga armadong grupo na nagsasagawa ng liquidation lalo na sa mga nanganganib na barangay. Ang mga walang unit ng lokal na pamahalaan at mga konseho ng barangay upang i-active ang mga mekanismo ng proteksyon sa komunidad. Nagtatag na ligtas na mga daluyan ng pag-uulat at koordinahin ang agarang seguridad para sa mga residenteng nasa ilalim ng banta. Pinalawak ang pag-akses sa proteksyon ng saksi, emergency shelter,
psychosocial support at tulong para sa mga naulilang pamilya. Iniimok namin ang mga mamamayan na mag-ulat ng mga banta, panliligalig o tinatawag na mga pagsubok na isinagkasagawa sa mga komunidad. Delikado ang katahimikan. Ang katahimikan ay nagbibigay ng oras sa mga namamatay na tao, sabi ng opisyal ng NTF, ELCA. Why, thank you. Apataput-anim na minuto makalipas ang ganap na ikasyam ng umaga. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Round 1. Lady, go! Shoreline Amihan magdadala ng ulan sa ilang bahagi ng PH. Samantala ang linya ng paggupit at silangang monson ay nagdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa linggo, sinabi ng Weather Bureau. Sa kanilang bulletin ng alas 4 ng umaga, sinabi ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, pag-asa na magkakaroon ng maulap na kalangitan ang Mimaropa, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Rizal, Laguna, Quezon, Northern Samar at Eastern Samar. Nakararanas ng maulap at kalangitan ang Metro Manila, Cagayan, Valle, Cordillera Administrative Region, Nueva Ecija, Bulacan at iba pang bahagi ng Calabarzon na may ulan at nadulot ng amihan. Nagbabala ang pag-asa na ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay maaaring magdulot naman ng posibleng pagbaha sa pagguho ng lupa sa mga lugar na ito. Ang northwest monsoon ay magdadala din ng isolated light rain sa natitirang bahagi ng Luzon na walang makabuluhang epekto. Ang natitirang bahagi naman ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may nakahiwalay na pag-ulan o mga bagyo dahil sa lokal na mga bagyo. Ang Hilagang Luzon naman, ang silagang bahagi ng gitnang Luzon at ang silangang bahagi ng Timog Luzon ay makararanas ng malakas hanggang sa bagyo ng Hilagang Silangan at hangin at magaspang hanggang sa napakagaspang na tubig sa baybayin. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin sa Hilagang Silangan ang nananaig sa natitirang bahagi ng Luzon na magdudulot ng katamtaman hanggang sa magaspang na dagat. Ang Visayas at Mindanao ay makararanas naman ng banayad hanggang katamtamang hangin mula Hilagang Silangan hanggang Timog Kanluran na may bagya hanggang katamtamang baybayin. Sinabi ng Weather Bureau na walang bagong low pressure area ang sinusubaybayan matapos mawala ang LPA Storm Basyang na may international name na Penha. Alas 8 ng umaga noong Sabado ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 64,360 pamilya ang apektado ng Basyang na mga rehiyon ng Western Visayas, Negros Island, Central Visayas at Caraga. Hindi bababa sa 5 katao ang nasawi kabilang ang 4 na miyembro ng pamilya dahil sa landslide sa Northern Mindanao. Sa Ilocos Sur naman nagpatupad ng sea travel ban ang Philippine Coast Guard noong linggo dahil sa magaspang hanggang sa bagyong dagat na pinalala ng amihan sa ilang sea travel advisory, sinabi ni Ilocos Sur. Philippine Coast Guard Station Commander Lieutenant Christopher Busilan na ang pagbabawal ay isang pag-iingat sa kaligtasan lalo na sa mga bangko o bangka ng pangingisda at iba pang maliliit na sasakyang pandagat. Pinapayuhan ng publiko na iwasan ang anumang aktibidad sa dagat upang maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na insidente. Why, thank you. ₱49 makalipas ang siyam ng umaga. Ito'y atid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala forgettable atong ang wala sa Cambodia, naniniwala si DILG na nasa PH siya. Round
one. Ready, go! Sinabi ng Department of Interior and Local Government Secretary John Beck Remulla nitong Sabado na patuloy na hinahanap ng mga otoridad si Charlie Atong ang na pinaghahanap dahil sa umano'y kaugnayan nito sa pagkawala ng ilang cockfighting enthusiasts. Naniniwala si Remulla na nasa Pilipinas pa rin siya kasunod ng confirmation mula sa Cambodia Foreign Ministry na hindi siya naglakbay o pumasok sa bansa sa Timog Silangang Asya. Sa tingin ko, nasa Pilipinas pa rin siya. Ang impormasyon na siya ay nasa Cambodia ay nagmula sa saksi na si Jolie Patidungan. Hindi pa kami tumitigil sa paghahanap sa kanya dito, sabi niya sa Philippine News Agency. Sinabi ng Cambodian Ministry of Foreign Affairs ang international operation sa isang pahayag na may petsang Pebrero 6 na walang tala ang pagpasok o paglabas sa Charlie Tiohay ang anumang mga checkpoints sa hangganan ng Cambodia. Ang paglilinaw na ito ay inilabas upang maalis ang mga kamakailang ulat ng media na nagpapahiwatig na si Charlie Tiohay ang ay maaaring magtatago o nagtatago sa Cambodia, habang ang isang pangkat ng mga opisyal ng pulisya ng Pilipinas ay ipinadala upang hanapin siya, sabi nito. Nauna nang ikinumpirma ni Remulla na nagpadala na ng mga tauhan ng Philippine National Police sa Cambodia para i-verify ang mga ulat na naghahanap ng kanlungan si Ang doon. Si Patidungan ay dating kasamahan ni Ang na ngayon ay saksi sa gobyerno sa kasong kinasasangkutan ang mga nawawalang mahilig sa cockfight. Itinalaga ng DILG si Ang bilang most wanted person na nag-aalok ng 10 milyong pisong gantimpala para sa impormasyong umantong sa kanyang pag-aresto. Why, thank you. 8 minuto bago mag-ikasampu ng umaga, tayo ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagtatanghal ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay, balitaan at mga impormasyon. Shout out kay Kuyang Ray Reyes ng Morong. At ganoon din kay Ate Maribel Remoyan ng Calapan City. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitan, mayorya ng mga miyembro ng Kamara pabor sa pagtanggal ng buwis sa paglalakbay ayon kay Acosta. Round one. Ready, go! Karamihan sa mga mambabata sa Kamara de Representantes ay pabor sa panukala na alisin ang travel tax na ipinapataw sa mga Pilipinong umaalis patungong ibang bansa. Ayon pa rin kay House Tourism Committee Vice Chairman Palawan 3rd District Representative Hel Acosta Jr. nitong Sabado. Sa isang news forum sa Quezon City, sinabi ni Acosta na nakatakdang talakayin ng Kongreso sa mga susunod na linggo kung isusulong ang limitadong exemption o ang kabuang pagtatanggal ng travel tax. Dito sa House medyo positive naman sa palagay ko ang karamihan sa ating mga samahan sa Kamara ay susuportahan ng panukalang batas. Tinitingnan lamang sa komite ano ba ang mas maganda, exemption o total abolition, sabi niya. Nilinaw pa rin ni Acosta na ang panukala ay hindi nilayon na i-depend ang mga proyektong ipinatutupad ng Tourism Infrastructure ang Enterprise Zone Authority o ang mga alokasyon para sa National Commission for Culture and the Arts at Commission on Higher Education. Sinabi niya na kapag naipasa na ang batas ang pundo para sa mga apektadong turismo at iba pang mga programang may kaugnayan naman sa edukasyon o pamana ay direktang ilalaan mula sa General Appropriation Act. Nakapag-usap na rin sa Finance that there is galing sa House na hindi med-depend, nandoon madidepend pa rin. In fact, mas maganda dahil hindi na sila depende kung ilan lang ang lalabas, itinuro niya. Ilang panukala ang nakabinbin sa Kongreso kabilang na ang House Bill 74
43 na inihain ni House Majority Leader Ilocos Norte, 1st District, Representative Sandro Marcos, at House Bill 7367 ni Cebu City Representative Edo Rama na humihiling ng agarang buwagin ang travel tax. Nauna nang sinabi ng Department of Tourism na ipauubaya nito sa Kongreso ang desisyon ng pag-scrap ng buwis, ngunit binigyan diin ang pangangailangan para sa kanila na matukoy ang alternatibong pundo upang mapanatili ang mga programa sa infrastruktura ng turismo sa bansa. Why, thank you. 4 na minuto bago mag-ikasampu ng umaga. Hello, good morning, Kuyang Arnold. Nasa komisyon sa Wikang Pilipino kami ngayon. Kasama namin ang Philippine Investor Academy Incorporated with Commission Benjamin M. Mendillo Jr. Full-time Commissioner. Yan. Kamusta na kayong lahat dyan? At sa lahat ng mga taga-KWF, magandang umaga po sa bumubuo ng Komisyon ng Wikang Pilipino. Kaya sabi nga po ay ang ating mga minamahal na mga namumuno at mga miyembro ng KWF ay talagang masigasig na patuloy po nilang mabigyan ng iba yung pananaw at pagpapahalaga na ang wikang Pilipino o ang Komisyon ng Wikang Pilipino ay napakahalaga po dito sa ating bansa. Sapagkat nanganganib na po ang maraming wika, lalong-lalo na po sa ating mga minamahal na mga katutubong wika ng ating bansa. Kaya talagang ipinababatid po ng ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay ng inyong Kuyang Arnold na talagang ang layunin po ng Komisyon ng Wikang Pilipino ay para panatilihin po yung likas at talagang mga wika ng ating mga katutubong wika ng ating bansang Pilipinas. Kaya congratulations po sa inyong lahat dyan. From Kuyang Frederick Berry, ang ating Kasado Patrol 13, na talagang walang tigil ang pagbabiyahe at pagmomonitor sa iba't ibang dako ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating paghatid ng mga karagdagang mga balita. Round 1. Ready, go! Samantala, PS at US Air Force nagsagawa ng serya ng drills sa Luzon. Round 1. Ready, go! Nagsagawa ng serya ng pagsasanay ang mga sasakyang pangimpapawid ng Pilipinas at Amerikano mula Pebrero 2 hanggang 6 sa iba't ibang koleksyon ng Luzon bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na palakasin ang interoperability sa pagitan ng dalawang serbisyo. Inihayag ng Philippine Air Force nitong Sabado ang bilateral na pagkikipag-ugnayan ay nagtatampok ng isang serya ng mga koordinadong aktibidad sa himpapawid na naglalayong palakasin ang kooperasyon at interoperability sa pagitan ng mga persa ng Pilipinas at US. Pahayag ng tagapagsalita ng PAP na si Colonel Ma, sinabi ni Cristina Basco sa isang pahayag. Ang mga unit ng PAP at US Pacific Air Force ay nagsasagawa ng bilateral bomber, air patrol at live drop exercise mula sa iba't ibang lugar kabilang na ang Colonel Ernesto Pabina Air Base sa Tarlac City at sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng Luzon Strait. Nagbigay din ng suporta ang US Special Operations Command Pacific at Marine Corps Forces Pacific. Una sa mga air drill noong Pebrero 2 ay isang live drop exercise na kinasangkutan ng dalawang PAP FA-50PS fighter aircraft at dalawang US PACAP
B-52 bomber aircraft. Itinagdag ni Basco na ang pagsasanay ay nagpapatuloy sa isang senaryo ng pagtatanggol sa hangin noong Pebrero 4 sa West Philippine Sea na nakatuon sa koordinasyon ng airspace, pagsasama ng command and control at pagsasanib sa tugon sa pagkapatakbo. Noong Pebrero 6, ang aktibidad ay nagtapos sa isang joint bomber air patrol sa West Philippine Sea at Luzon Strait. Sinabi ni Basco na binigyan din ito ang pinagsamang pagpaplano ng misyong koordinasyon ng airspace at kahandaan ng operasyon ng backup at pagsugpo sa mga puwersa ng US. Sinabi niya na ang mga aktibidad na ito ay nagpahusay sa bilateral interoperability, operational readiness at strategic cooperation sa pamagitan ng magkasanib na pagpaplano, koordinasyon at pagkapatupad sa isang makatotohanang kapaligiran sa pagsasanay. Sa pamagitan naman ng pinagsamang mga aktibidad sa empapawid at suporta sa multi-domain, patuloy ang pinalakas ng PAP ang mga pagipagsusyo sa pagtatanggol at pinalakas ang kakayahan nito sa pangangalaga ang pambansang himpapawid at itaguyod ang soberenya, sabi ni Basco. Why, thank you. 1 minuto makaraan ang 10:00 ng umaga. Samantala mga kababayan, construction ng Mindanao Disaster Resource Hub sisimula na sa lalong madaling panahon. Round 1. Ready, go! Malapit nang magsimula ang construction ng kaununahang Mindanao Disaster Resource Hub ayon sa Department of Social Welfare and Development. Nitong sa isang news forum sa Quezon City, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na ang Disaster Response Management Group ng 500 milyong piso ang inilaan para sa pagsisimula ng unang yugto ng proyekto. Sa kasalukuyan ay may 2 production hubs ang DSWD, isa sa Luzon at isa pa sa Mandawi City para saklaw ang Visayas Region. Ang malapit ng tumaas na Mindanao Hub ay matatagpuan sa rehiyon ng Caraga. Malaga ito sapagkat matutugunan at masusuportahan niya ang implementasyon natin buong bansa handa program, sabi ni Dumlao. Kailangan na mas ma-strengthen natin ang production at provisioning of goods to support immediate relief assistance kapag mayroong kalamidad sa nangyayari at massive simultaneous disasters happening in the country. Sa ilalim ng programang buong bansa, handang gamitin ng DSWD ang mga production center bilang mga hub upang ma-maximize ang mga mapagkukunan ng gobyerno at pribadong sektor para mapabilis ang pagtugon sa panahon ng kalamidad. Sa parehong forum, sinabi ni Dumlao na mananatiling alerto at naka-standby ang kagawaran upang magbigay ng karagdagang suporta sa Visayas at Mindanao dahil ang Tropical Depression Basyang na ngayon ay ibinabana sa isang low pressure area ay nag-iwan ng libo-libo na lumikas sa mga riyon. Bukod sa mga preposition food packs, nakahanda rin ang DSWD na magbigay ng emergency cash transfer at tulong pinansyal kung kinakailangan. Why, thank you. Samantala, NGCP fully restores transmission service na apektado ng basyang. Round 1. Ready, go! Naibalik na ang transmission service sa isang bahagi ng mga lalawigan ng Surigao matapos maapektuhan ng Tropical Depression Basyang. Huwebes ng gabi sa isang advisory, sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines na naibalik na ang linya ng Placid Madrid 69 kV. Bandang 1:44 ng hapon Biyernes pagkatapos ng serbisyo ay nawala sa paligid ng 10:23 ng nakaraang gabi. Ang transmission line ay nagsilbi sa Surigao del Norte Electric Cooperative at Surigao del Sur to Electric Cooperative Incorporated. Ito habang patuloy na humihina ang basyang at huling tinatayang nasa paligid ng Dawis, Bohol, batay sa 5:00 ng hapon bulletin ng Weather Bureau. Iniulat na gumagalaw ito
pakanluran timog kanluran sa bilis na 5 km per hour na may maximum na nagpapanatili hanggang sa 55 kilo per hour malapit sa gitna ng pagbugsos ng hangin hanggang 75 kilo per hour. Binaba na ang signal number 1 ang tropical cyclone wind signal na sumasaklaw naman sa ilang lugar mula Luzon hanggang Mindanao. Sinabi ng Weather Bureau na inaasahan pa rin ang malakas na pag-ulan at malakas na hangin sa mga lugar na labas ng landfall point ng Basyang. Inaasahan maglalandfall na naman ang weather disturbance sa bahagi ng Cebu at Negros Oriental sa pagitan ng Biyernes at madaling araw bago ito magtungo sa katimugang bahagi ng Panay Island o sa Panay Gulf. Why, thank you. Alas 16 ng umaga. Samantala, LTO pinarusahan ang driver ng bus sa Viral Top Avenue multiple collision. Round 1. Lady, go! Sinuspindi ng Land Transportation Office ang driver ng bus na bumangga sa ilang sasakyan na kinasasangkutan ng maraming individual na kahabaan sa Top Avenue sa Maynila noong Martes. Ipinahayag ng LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw ang driver ng bus at ang rehistradong may-ari nito para makipagtulungan sa investigasyon sa insidente. Sa isang video na nag-viral noong social media, nakita ang bus na bumangga sa 5 motorsiklo, 3 multipurpose vehicle at isang van na nagdulot ng pinsala sa 9 na individual. Hindi tayo papayag na hayaang magdulot ng panganib ang mga hindi responsabling driver o panggangasiwa ng sasakyan sa ating mga kalsada. Sinabi pa rin nila Kanilaw sa isang pahayag. Sa ngayon, 70 araw na suspensyon ang ipinataw laban sa driver habang ang bus na sangkot sa insidente ay inilagay sa alarma upang maiwasan ang anumang transaksyon sa LTO. Sa isang show-cause order, pinag-aralan ng LTO ang pagsasampa ng kaso administrative ng reckless driving at pagiging hindi wastong tao na pagmamaniho ng sasakyan laban sa driver ng bus. Sa kabilang banda naman, ang rehistradong may-ari ng bus ay nahaharap sa kasong administratibo sa pag-upa ng isang walang pakundangang driver. Kapwa pinatawag ang rehistradong may-ari at driver ng bus na humarap sa LTO alas 2 ng hapon noong Lunes para magsumite ng nakasulat na paliwanag kung bakit hindi sila dapat mapatunayang nagkasala sa mga paratang na ito. Ang aksyon ng LTO ay patunay sa ating determinasyon na panagutin ang sinumang lumabag sa mga batas, trapiko at yakin na ligtas ang lahat sa daan, sabi niya. Why, thank you. 8 minuto makaraan ang 10 ng umaga. PH inilista ang target deliverables para sa ASEAN 2026. Round 1. Lady, go! Pinamamahalaan ng Pilipinas ang Association of Southwest Asian Nations sa paghahatid ng mga resulta na makakatulong sa rehiyon na makakayanan ang mga umuusbong na hamon habang itinataguyod ang paglago sa gitna ng lumalalim na pandaigdigang kawalan ng katiyakan sa ekonomiya at geopolitika. Sa isang panayam ng Asia's Yusof Esak Institute noong ang kalihim ng ugnayan ng panlabas na si Ma, inilabas ni Teresa Lazaro ang initial na lista ng mga pangunahing dokumento ng kinalabasan ng target ng ASEAN na pagtibayan bago matapos ang panunungkulan ng Pilipinas ngayong taong 2026. And the economic area among the deliverables aid are an Asian leaders, deklarasyon sa estratehikong pamamahala ng kalakalan. Isang deklarasyon ng mga leader ng ASEAN tungkol sa across-border movement ng mga digital na pagawa ang pagtatapos ng ASEAN. Canada Free Trade Deal, isang ASEAN Semiconductor Roadmap at isang pahayag ng mga leader sa artificial na katalinuhan. Layon din ng ASEAN na makakumpleto na negosyo para sa Asian Digital Economy Frameworks Agreement sa loob ng taong 2026 o sa Nobyembre. Kung pinagtibay ng ASEAN DIPA ay
magiging unang region-wide digital economy arrangement sa mundo na sumasaklaw sa mga daloy ng data cybersecurity. Pagbabayad, paperless trading, pati na rin ang AL at blockchain. Napagtanto ng DEPA ang aming Asian vision na bumuo ng isang moderno, komprehensibo at magkakaugnay na diskarte sa digital transformation. Ito ay magbibigay kapangyarihan at magkakakonekta sa mga negosyong nakabase sa Asian na mas malapit sa isa't isa. Kabilang ang higit sa lahat ang mga MASE o MCE na mga regional na at pandaigdigang merkado, sabi ni Lazaro. Sa ilalim ng kapayapaan at seguridad ng rehiyon, umaasa ang Maynila sa nagawing formal ng ASEAN ang mekanismo ng dialogo nito para sa Coast Guard, gayon din ang inaabangang Code at Conduct on the South China Sea. Sa kasulukuyan nakipag-usap sa Beijing sa socio-economic pillar, sinabi ni Lazaro na nais ng Pilipinas na unahin ang bloc ang exclusivity na pagbibigay kapangyarihan sa mga pamilya bilang pundasyon ng lipunan. Aniya ang Asia na pumumuno ng Maynila ay magsusulong ng kooperasyong pangkalusugan sa rehiyon. Tiyakin ang universal na pag-a-access sa mga serbisyong pangkalusugan at ihahanda ang rehiyon laban sa banta ng isa pang pandemya o krisis sa kalusugan. Ang bloc, sinabi niya, ay nagtatrabaho upang ipakilala naman ang isang regional na programa para sa agham, teknolohiya at pagbabago ng AL para sa kalusugan, isang deklarasyon ng ASEAN sa pagpapalakas ng mga alternatibong sistema ng pangangalaga na nakabatay sa pamilya, isang pahayag ng mga leader ng ASEAN Network para sa pag-unlad ng pamilya, at ang Regional Action Framework sa Silver Economy upang bigyang kapangyarihan ang mga matatanda sa mga sektor ng ekonomiya. Ang iba pang mga target ng pangunahing paghahatid ang ASEAN Implementation Plan for Regenerative and Resilient Agriculture, ASEAN Tourism and Investment Outlook, ASEAN Vertical Ministry Strategy para sa Regional Resilience at Sustainable Growth, ayon Asian Leader Declaration on Foundation Learning, Asian Leader Statement for Youth Development, ASEAN Declaration and the Employment of Youth and Climate Action and Resilience, ASEAN Joint Statement on Climate Change, Asian Youth Statement on Biodiversity Conservation, Asian Climate Change Strategy and Action Plan, Asian Disaster Resilience Platform. Ang ASEAN ay may malinaw na larawan kung ano ang nais nating hitsura ng ating kinabukasan. Sa pamagitan ng 2045, inaasahan naming makita ang isang rehiyon sa nababanat, makabago, pagbabago-bago at nakasentro sa mga tao, sabi ni Lazaro. Patuloy kaming magiging isang komunidad ng mga bansa na nakabatay sa mga patakaran at isang makina para sa kapayapaan, katatagan at kasaganaan sa rehiyon. Aniya, dudublihin ng bloc ang pagsisikap tungo sa pagpuposisyon ng rehiyon bilang ika-4 ng pinakamalaking ekonomiya sa mundo, habang pinananatili naman ang isentralidad ng ASEAN, at ito ang lead driver ng regional architecture. Upang makamit ang mga target na ito, iginiit din ng ASEAN ang Preliminary of Amity and Cooperation of the at pagtitibay ang suporta sa multilateralismo sa gitna ng lumalaking unilateralismo at pagwawalang bahala sa internasyonal na batas. Samantala, DSWD aid para sa mga evacuees ng Mayon umabot sa 28 milyong piso. Round 1. Ready, go! Balita mula naman sa probinsya, mula sa Legazpi City. Naglaan ang Department of Social Welfare and Development ng mahigit 28 milyong
pisong tulong sa mga pamilya na nawalan ng trabaho dahil sa kaguluhan ng Bulkang Mayon. Iniulat ng ahensya nitong Biyernes ayon kay Claudio Villarreal, hepe ng DSWD-5 Disaster Response Management Division. Ang tulong ay sumusuporta sa 3,980 pamilya o 18,338 individual na naninirahan sa may evacuation center o sa mga kamag-anak. Ang DSW Bicol ay may 178,707 family food packs na handa ng ipamahagi. Patuloy kami nagbibigay ng mga food packs sa aming mga evacuees. Bukod sa food packs, mayroon din tayong 12,772 ng food item na naka-inbox sa iba't ibang warehouse, sabi ni Villarreal. Aniya may 3 milyong pisong standby fund, psychological first and child-friendly pieces at cash for work program ang mga mobile ng kusina at isang pasilidad sa paggamot ng tubig. Nagsisilbi sa mga sentro sa iwalay na recovery program na nakapaglabas na ang DSWD ng 26.7 milyong piso na emergency cash transfer sa 5,064 resident ng Albay na naapektuhan ng Super Typhoon Uwan noong 2025. Binipasyaryo sinabi ni Victoria Benedicto ng ginubatan na 10,263 piso na natanggap niya ay makakatulong sa pagkukumpuni ng bubong sa nasirang ng bagyo. Why, thank you. Samantala mga kababayan, basyang nag-iwan na 5 patay, libo-libo ang lumikas sa Northern Mindanao. Round 1. Ready, go! Hindi bababa sa 5 katawang nasawi sa bagyong Basyang at napilitang lumikas ang libu-libong kanilang mga tahanan sa Northern Mindanao nitong Biyernes. Ayon pa rin sa opisyal na kalamidad sa Cagayan de Oro City, 4 na miyembro ng pamilya, isang mag-asawa, isang 13 taong gulang na isang 11 buwang bata ang namatay sa pagguho ng lupa sa barangay Agusan. Maraming barangay sa lungsod ang binaha sa Iligan City. Namatay ang radio broadcaster na si Criselyn Baterna Balisco dahil sa cardiac arrest matapos baha ang kanyang apartment. Umapaw ang ilog tuhod Huwebes ng gabi siya nag-alis ng 4,677 individual mula sa 21 barangay. Nasa itaas tayo ng sitwasyon sa kaso ng barangay Mahayahay. Binigyan ng payo ang mga residente na lumikas ng ilang araw ng maaga pero nakakalungkot. Isipin na ang ilan sa kanila ay tumangging umalis sa kanilang mga tahanan. Sabi ni Iligan City Mayor Frederick Siaw, batay sa datos ng lalawigan, 32,750 katao ang nawalan ng trabaho sa Misamis Oriental at 2,129 sa lalawigan naman ng Camiguin. Nananatiling natigil ang paglalakbay sa dagat at impapawid sa kabila ng humina na pag-ulan. Why, thank you. 19 na minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Samantala, ang depensa ni Abby Killer Yamagami ay umapila sa walang katapusang sentensya. Round 1. Ready, go! Balita naman mula sa ibang bansa, mula sa Nara District, Japan. Naghain ng apila ang depensa ni Tetsuya Yamagami sa Osaka High Court noong Miyerkules upang hamunin ang walang katapusang pagkabilanggo na ipinataw ng Nara District Court para sa pagpatay sa dating punong ministro ng Japan na si Shinzo Abe noong 2022. Kasunod na mga talakayan sa nasasakdal, nagsumiti kami ng mga papiles ng apila sa mataas na hukuman upang makakuha ng kataong iwasto ang hindi makatarungang hatol ng mababang hukuman, sabi ng depensa. Sa paglilitis sa apila, inaasahang hindi lamang magtataltalan ang panig ng nasasakdal na hindi angkop ang sentensya kundi muling
maghahain ng not guilty plea sa krimen ng paglabas ng baril sa ilalim ng batas sa pagkontrol ng baril at espada. Ang focus ng paglilitis ay kalubhaan sa parusa dahil inamin ng 45 taong gulang na akusado ang kasong pagpatay. Nagtalo ang depensa na ang sentensya ni Yamagami ay hindi dapat ihigit sa 20 taon dahil ang kanyang magulong background na may kaugnayan sa controversial na relihiyosong grupo na Unification Church ay bumubuo ng pang-aabuso sa relihiyon at malapit na nauugnay sa motibo para sa krimen na dapat na ang pinakamahalagang kadahilanan sa pagbibigay ng sentensya. Sa desisyon noong Enero 21 ng paglilitis sa lay judge, sinabi ng korte ng distrito na bagamat hindi maitatanggi na ang background ng akusado ay isang malayong sanhi ng krimen na hindi masasabing malaki ang impluensya nito sa kanyang desisyon na patayin si Abby. Sinabi ng panig ng akusado na ang isang sandata na ginawa mismo ni Yamagami ay hindi nakakatugon sa mga tuntunin para sa mga baril sa batas sa pagkontrol ng baril at espada. Gayunman, tinanggihan ito ng korte at sinabing sapat na makapangyarihan ang sandata para patayin o saktan ng isang tao at nagpataw ng walang katapusang sentensya sa bilangguan ayon sa hinahangad ng mga taga-usig. Kinabukasan, nakipagkita si Yamagami kay Yoshihide Sakurai, isang espesyal na hinirang ng propesor ng sosyolohiya ng rehiyon sa isang graduate school ng Hokkaido University, na dumalo sa paglilitis bilang isang saksi sa pagtatanggol. Ayon kay Sakurai, hindi nagpahayag ng pagkadismaya si Yamagami sa hatol at sinabing magpapasya siya kung mag-aapila matapos makipag-usap sa kanyang abogado. Ayon pa rin sa hatol nagpaputok si Yamagami ng baril ng gawa ng kamay kay Abby ng 2 beses mula sa malapit na saklaw ng isang kalye sa kanlurang lungsod ng Nara sa Japan noong Hulyo taong 2022 na naging sanhi ng kanyang pagdurugo hanggang sa mamatay ang dating punong ministro na nagbibigay ng isang tuod na talumpati bago ang alala ng House of Councilors sa taon. Why, thank you. 23 minuto makalipas ang 10 ng umaga. Samantala mga kababayan, bilang ng mga nasawi dahil sa malakas na nyebe sa Japan, umabot sa nasa 30. Round 1. Ready, go! Ang hindi pagkaraniwang mabigat na nyebe sa Japan ay sinisisi sa 30 pagkamatay sa nakalipas na 2 linggo. Sinabi ng mga opisyal noong Pebrero 3 habang ang gobyerno ay nag-deploy ng mga tropa upang makatulong na maalis ang malalaking drep na may naiwan na residente sa hilaga ng bansa na nahihirapang umalis sa bahay. Ayon sa Straits Times, naitala ng mga otoridad hanggang alas 4:05 hanggang 4.5 meters ng snowfall sa ilang bahagi ng pinakamatinding napiktuan ng hilagang riyon ng Aomori, kung saan marami sa mga pagkamatay ang naganap, kabilang na ang isang 71 taong gulang na babae na ang bangkay ay natagpuan sa ilalim ng 3 metrong tumpok ng nyebe sa labas ng kanyang bahay. Ang isang malakas na malamig na nasa ng hangin ay nagresulta sa mabigat na nyebe sa baybayin ng dagat ng Japan sa mga nakaraang linggo na may ilang gitna at hilagang lugar ng pangunahing isla ng Honshu na nakakita ng higit sa doble sa karaniwang dami. Ang sentral sa pamahalaan ay nagpadala ng mga tropa upang matulungan ang mga lokal na otoridad sa makakayanan sa punong ministro. Si Nae Taishi ay nagdaos ng isang espesyal na pulong sa antas ng gabinete noong Pebrero 3 upang itagubilin ang mga ministro na gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang maiwasan ang karagdagang pagkamatay at aksidente. Ipinakita ng mga imahe sa telebisyon na
kailangang maglakad ang mga residente sa mga kanal na hinukay sa mabigat na niebe habang ang mga driver na nahihirapang maiwasan ang kanilang mga sasakyan ay matrak. Maraming mga lokal na paaralan sa sarado at ang mga serbisyo ng pampublikong transportasyon ay sinuspindi sa ilang mga lugar. Dapat unahin ng mga autoridad ang pag-alis ng niebe. Sinabi ng ilang residente ng lungsod ng Aumuri ang kabisera ng reyon sa lokal na Brock Duster ng RAB noong Pebrero 3 matapos siyang tumulong sa pagkuha ng isang natigil na van. Why, thank you. Alas 10:26 ng umaga. Yan ang mga kabuang balita mula dito sa ating himpilan ng Kasado Broadcasting Service. At syempre, shout out kay Brother Daryl Villaluna ng Calapan City at kay Kuyang Stephen Sabati Aludo. Magandang umaga po, Kuyang Arnold Namuko. Maraming salamat sa pagbati ni Kuyang Stephen Sabati Aludo ng Region 3. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na paggabay at pagsubaybay. Sumigit kumulang ng 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay, balitaan at mga informasyon. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig. Mulit-muli, ako ay muling magbabalik sa araw ng bukas, ganap na 8 hanggang 10 ng umaga sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Naway ang pagpapala ng ating dakilang lumikha ay laging sumabawat isa nating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na paggabay at pagsubaybay. So humigit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal. Sa pangalan po ng ating station manager Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, at ganun din po sa ating mga nakasama po dito sa ating Studio 1. Ang ating tumayong production assistant si Ate Del Ros Aldea Santos at Ate Rosemary Padiron. Maraming salamat po. Ako pa rin po ang inyong abang lingkod ng gabay at patnubay, balitan at mga impormasyon. Ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. Nagpupugay ng isang mapagpalang araw ngayong araw ng Lunes. Adios, babalos, amigos! Bye-bye, mga kababayan! Narito ang himpilan ng TBS RMN News TV para magatid ng mga balita at impormasyon sa loob at labas ng ating bansa.
upang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay.